Hinamak na manugang. Kabanata 141. Nagkatinginan ang karamihan. Natigilan ang lahat. Pakiramdam ni Gao Junwei ay para siyang tinamaan ng kidlat. Na-freeze siya on the spot, naging green ang mukha niya. Si Zhang Huan ay bumalik sa kanyang katinoan. Agad siyang sumigaw, "Hoy, baka maling tao ang nakilala ng tindahan mo. Si Director Gao ito. Hindi kami nagkamali ng tao. This car belongs to Mr. Dixon." Malamig ang ekspresyon ng manager. Walang kinalaman ang sasakyan na ito kay Mr. Gao. May resibo ako. Bulag ba kayong lahat? Galit na galit si Gao Junwei na halos sumabog ang kanyang baga. Lumakad siya pasulong at umungal, "Tingnan mong mabuti." Hindi man lang tiningnan ng manager ang resibo. Napangiti siya at sinabing, "Mr. Gao, nakalimutan mo na ba? Itong sasakyan na ito ay nasangla na ng iyong ama, at binayaran mo lamang ang bayad para sa kotse, at ito ay isang mortgage. Nabayaran na ang iba, buong halaga." Natigilan si Gao Junwei sa lugar. Naging berde ang mukha niya sa galit. Natigilan ang lahat. Mayroon lamang 70 mga kotse sa mundo, at mayroon lamang 4 sa China. Ito ang kota na nakuha ng Gao family sa pamamagitan ng kanilang koneksyon. Gayunpaman, sa sandaling nakuha niya ang kotse ay sinangla ng kanyang ama. Ngayon, bago pumunta sa bangko sa dealership ng kotse upang suriin ang kanyang mga ari-arian, nakahanap siya ng isang kakilala mula sa dealership ng kotse at pinaalis ang kotse upang ipakita. Hindi niya inaasahan na ganoon kabilis ang pagdating ng mga taga-bank. Napasigaw si Zhang Huan, "Imposible. Si Alex Dixon ay isang mahirap na tao. Hindi niya kayang bumili ng mamahaling sasakyan na hindi mapigilan ng higit sa 20 milyon. Sabi ng manager na may pekeng ngiti, paumanhin, "Ito ang privacy ng may-ari. Kailangan naming ilihim ito. Maliban kung ikaw ang may-ari ng Lamborghini, at gusto mong sumali sa Lamborghini Club." Agad na natahimik si Zhang Huan. Ang kanyang buwanang sweldo ay higit sa 3,000 yuan, at hindi niya kayang bayaran ang mga gulong ng kotse. Hindi rin kumibo ang taong pumupuri kay Gao Junwei. Lahat sila ay nanghuhula sa kanilang mga puso. Hindi kaya tama si Alex Dixon. Walang choice ang Gao family kundi ang isang laang sasakyan. Hindi kaya bankrupt na talaga sila. Nagdilim ang mukha ni Gao Junwei. Nagkunwari siyang walang pakialam at sinabing, "Mayroon akong ilang kotse sa bahay. Walang lugar para imbak ang mga ito sa garahe. Ang aking ay nag-order lamang ng isa pang Aston Martin, na higit sa 40 milyong yuan. Palagi hindi ko inaasahan na ibebenta niya ang sasakyan." Agad namang ngumiti si Zhang Huan at nambobola siya, "Junwei, mas mapagbigay ang tatay mo. Lihim ding naiinggit ang iba. Ito ang buhay ng isang mayamang young master. Kung gusto nilang magpapalit ng sasakyan, magpapalit sila ng sasakyan." Malamig ang ekspresyon ni Jane Lewes. Nakatingin siya sa oras. Sa nakalipas na 2 taon, hindi siya nagkaroon ng maraming pagtitipon kasama ang kanyang mga kaklase, ngunit hindi niya inaasahan na ang lahat ay talagang makikinig sa mayayaman ngayon. Lihim siyang nadismaya, at nagplanong humanap ng dahilan para umalis. Bigla siyang nakarinig ng ugong ng sasakyan. Tapos, nagkagulo. Nagsisiksikan sa gilid ng kalsada ang mga naglalakad sa magkabilang gilid ng kalsada. Sumimangot si Zhang Huan at tumangala, ano ang pinagtatalunan ng mga taong ito? Biglang nanlaki ang mata niya. Napasigaw siya sa tuwa. "Tignan mo yung kotse. Isang bagong-bagong sports car ang dahan-daang dumaan sa karamihan." Natuwa agad ang ilang kaklase. Iniunat nila ang kanilang mga leeg at tumingin sa ibabaw. Aston Martin ang sasakyan na yon. "Young Master Gao, napakagaling mo talaga. Director Gao, masyado kang mapagbigay. Simula ngayon, paprotektahan mo kami. Ito ay Aston Martin, hindi higit sa 40 milyon. Kahit sa Jinling City, napakahirap makakita ng ganoong karangyang sasakyan." Sa sandaling lumitaw ang kotse na ito sa kalye, nagdulot ito ng sensasyon. Mahina ring sinabi ni Jane Lewes, "Gao Junwei, sinasabi ng lahat na yumaman ang pamilya mo sa real estate nitong ilang taon. Mukhang totoo ang bagay na ito." Mukhang excited si Zhang Huan. Tuwang-tuwa rin ang lahat. Pinalibutan nila si Gao Junwei at patuloy na nambobola. Nakaramdam ng kaunting awkward si Gao Junwei.
Dahil kanina pa niya pinagyayabang ang Aston Martin na iyon. Ang kanyang pamilya ay hindi na nakabayad sa utang. Wala na silang pera para makabili ng mga mamahaling sasakyan. Gayunpaman, nagpanggap siya na parang walang nangyari. Casual niyang sinabi, lahat, pasensya na. Ang kotseng ito ay nabook ng tatay ko. Hindi ako makapagdesisyon. Pagkatapos i-drive ng tatay ko ang kotseng ito sa loob ng ilang araw, ipapalabas ko ito at dadalhin ang lahat para sa isang sakay. Sabi ni Zhang Huan sa isang pambabola, ayos lang. Hindi ba kotse ng papa mo ang kotse mo? Sa ilalim ng mga titig ng karamihan, dahan-daang nagmaneho ang Aston Martin sa gilid ng kalye at huminto sa harap ni Alex Dixon. Binuksan ng driver ang pinto at lumabas ng sasakyan. Magalang siyang tumayo sa tabi ng sasakyan. Isang itim na Mercedes-Benz ang sumunod sa likod ng Aston Martin. Bumaba sa kotse ang dalawang manager at naglakad na may ngiti sa mga labi. Natigilan si Gao Junwei. Iniangat niya ang ulo niya at tumingin sa paligid. Sino ang bumili ng kotse na ito? Tuwang-tuwa si Zhang Huan kaya nadala siya. Niyakap niya ang braso ni Gao Junwei at matamis na sinabi, Wei, natatakot siguro ang tatay mo na mawalan ka ng mukha, kaya pinadala niya ang sasakyan. Nang matapos siyang magsalita, nakita niya ang dalawang manager na naglalakad sa harap ni Alex Dixon. Magalang na inilabas ng manager ang isang sobra at sinabing, Mr. Dixon, ito ang susi ng iyong sasakyan. Gusto mo bang kunin ang susi ngayon, o gusto mo bang ihatid namin ang sasakyan sa iyong tirahan? Alex Dixon. Nagbago ang ekspresyon ni Zhang Huan. Sumigaw siya. Naka-half open din ang bibig ni Gao Junwei. Bakas sa mukha niya ang gulat. Lalong tulala ang iilang estudyante. Hindi na bumalik sa katinoan si Jane Lewis. Panay ang titig ng mga mata niya kay Alex Dixon, puno ng gulat ang mukha niya. Napatingin si Alex Dixon sa dalawang manager. Marahan niyang sinabi, gusto ng asawa ko na i-treat ng pagkain ang mga kaibigan niya. Pwede mo ba akong tulungang ihatid sila sa Dynasty Hotel? Sige. Tumango ang lalaking manager, ikaw ang marangal na may-ari, ayos lang sa anumang paraan. Anong biro? Isa itong tycoon na gumastos ng 40 milyon para makabili ng kotse. Tiyak na sasagutin ng dealership ng lahat ng kanyang mga kotse. Talagang gagawin niya ang ipinagagawa sa kanya ni Alex Dixon. Kahit hilingin sa kanya ni Alex Dixon na lumuhad at maging stool, hindi siya magdadalawang isip. Tumalikod si Alex Dixon at sinabi sa mga tao, hindi ba pupunta kayo sa Dynasty Hotel? Nagkataon lang, may dalawang sasakyan dito, pwede kayo nitong ihatid ng diretsyo. Sa oras na ito, nakita din ng lalaking manager ang Lamborghini sa tabi niya. Hindi niya maiwasang magtanong sa manager sa mahinang boses. Kuya, itong sasakyan din ang binili ni Mr. Dixon. Oo. Parehong nagbubuntong hininga sa kanilang puso ang mga manager ng dalawang tindahan ng sasakyan. Matagal na silang nagbebenta ng mga mamahaling sasakyan, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng taong kasing yaman ni Alex Dixon. Kapag bumili siya ng mga kotse, bibili siya ng dalawa ng direkta. Siya ang nagmamaneho ng sarili niyang sasakyan, at gumamit siya ng isa pang sasakyan para dalhin ang kanyang kaibigan. Masyado siyang mapagbigay. Napatulala si Zhang Huan. She muttered, kaya si Alex Dixon ay napakayaman. Hindi napigil ang sabihin ng isang kaklase, Gao Junwei, binili ng tatay mo ang Aston Martin, at binili rin ni Alex Dixon ang parehong kotse. Tumingin sa kanya ang lalaking manager at sinabing, sa taong ito, iisa lang ang Aston Martin sa car dealership. Ang may-ari ng kotse ay si Mr. Dixon, at walang pangalawang tao. Kung gusto mong i-book ito, ikaw ay kailangan maghintay ng 6 na buwan. Natigilan ang estudyante. Isa lang. Hindi ba binili ng ama ni Gao Junwei ang Aston Martin? May nakita ring clues ang lalaking manager. Umisi siya at sinabing, alam namin ng malinaw ang impormasyon tungkol sa may-ari ng sasakyan. Wala pang sinumang may apelyidong Gao sa bansa na may dalang sasakyan. Ang isang luxury car na sasakyan ng higit sa 40 milyon ay hindi kayang bilhin ng sinuman. Agad namang tumahimik ang mga estudyanteng iyon. Tumingin sila kay Junwei na may panghahamak sa kanilang mga mata. Binitawan din ni Zhang Huan ang braso ni Gao Junwei.
Nawala rin ang nakakaakit na ngiti sa kanyang mukha. Kabanata 142. Alam ito ng lahat sa kanilang mga puso. Si Jane Lewis naman ay nakasimangot. Naglakad siya sa harap ni Alex Dixon at tinanong siya sa mahinang boses. Alex Dixon, explain it to me clearly. Sa'yo ba talaga itong dalawang sasakyan? Sinong nagbigay sa'yo? Mapait na ngumiti si Alex Dixon at sinabing, itong dalawang sasakyan na ito ay binigay na sa akin ng ibang tao, pero na-disappoint mo talaga ako. Si Jane Lewis ay hindi natapos sa pakikinig at nag-ambala sa pagkabigo. Gusto niya lang natahakin ni Alex Dixon ang tamang landas, kahit na hindi ito gumana. Ito ay mas mahusay kaysa sa kanya na tumutok sa feng shui para sa mayayaman. Pakiramdam niya ay nanloloko siya ng pera. Sa ngayon, si Jane Lewis ay palaging nasa tenterhooks. Natatakot siya na baka biglang magising ang iba at aidmanda si Alex Dixon sa pandaraya ng pera at kunin siya. Nang makitang muli ni Jane Lewis ang hindi pagkakaunawaan, si Alex Dixon ay wala ring magawa. Hindi niya gusto ang dalawang luxury cars na ito. Si Qin Gang at Wang Zhengang ang lihim na nakikipagkumpetensya, kaya pinilit nila ang sasakyan sa kanya. Kung alam niyang mangyayari ito, hindi niya ito tatanggapin. Umiti ng mapait si Alex Dixon at sinabing, Jane, trust me this time. These two cars are my legitimate gain. They are not my reward for lukang at feng shui. Si Jane Lewis ay hindi naniwala sa kanya. Kung gayon, bakit kanila binigyan ng mga mamahaling sasakyan? May dahilan ito, ngunit isinusumpa ko sa langit na tiyak na hindi ito isang scam. Tiyak na sasabihin ko sa iyo ang dahilan sa darating. Tiningnan siya ni Jane Lewis ng ilang minuto. Hindi pa niya nakitang seryoso si Alex Dixon. Bumantong hininga siya at sinabing, hindi ko alam kung bakit hindi ko nakikita sa iyo ang higit at higit pang mga kaganapan. Hindi mo kailangang magpaliwanag. Sa pagkakataong ito, naniniwala ako sa iyo, ayaw kong maulit ito. Talagang hindi. Tumango si Alex Dixon at nakahinga ng maluwag. Halos gusto niyang ibunyag ang kanyang pagkatao. Kinakalkula niya sa kanyang puso. Sa gabi, kailangan niyang tawagan si Qin Gang at sabihin sa kanya na huwag na siyang bigyan ng mga high-profile na regalo. Ayaw niyang tanggapin ang mga bagay na ito. Magalang na inimbitahan ng mga manager ng dalawang car shop ang ilang kaklase na sumakay sa kotse. Sunod-sunod na sumakay sa kotse ang kanilang mga kaklase. Hindi pa sila nakasakay sa isang mamahaling luxury car sa kanilang buhay. Ngayong nakuha na nila ang gayong kaluwalhatian kasama si Jane Lewis, tuwang-tuwa sila kaya nahawakan nila ang buong lugar. Jane, malaki ang negosyo ng asawa mo. Hindi mo pa rin ipaalam sa amin ang tungkol dito. Napakalakas ng asawa mo at sinusunod ka niya. Saan tayo makakahanap ng ganoong kagandang lalaki? Napakabuti mo talaga. Si Jane ang campus belle, kaya nagpakasal siya sa isang invisible wealthy class. Ang iilang mga kaklase na dati ay dismissive kay Alex Dixon ngayon ay nagsimulang purihin si Jane Lewis ng sunod-sunod. Sinubukan ni Jane Lewis ang kanyang makakaya upang magpaliwanag, ngunit siya ay medyo masaya sa kanyang puso. Kung tutuusin, kung may magandang kinabukasan ang kanyang asawa, magkakaroon din siya ng mukha. Junwei, hindi ka ba sasakay sa kotse? Nakita ni Zhang Huan si Gao Junwei na nakatayo sa gilid ng kalsada at mabilis na tumawag mula sa bintana ng kotse, dali na halika at maupo sa bagong sasakyan ni Young Master Dixon. Punta tayo sa Dynasty Hotel para kumain. Inilibot ni Jane Lewis ang kanyang mga mata. Inakala lang ni Zhang Huan na sila ay mahirap, ngunit ngayon ay tinawag na talaga ni Zhang Huan si Alex Dixon na Young Master Dixon. Palihim niyang ipinasya na pagkatapos ng hapunan ngayon, susubukan niyang makipag-ugnayan sa iilang kaklase na ito hanggat maaari. Si Gao Junwei ay awkward na tumayo sa gilid ng kalsada, para bang sinampal siya sa publiko. Ang dalawang luxury cars ay talagang kay Alex Dixon. Kung kinuha niya ang kotse na ito, mawawalan siya ng maraming mukha. Nagkunwaring kalmado si Gao Junwei. May gagawin ako sa bahay, kaya hindi ako pupunta sa Dynasty Hotel. Nagkunwaring nagulat si Zhang Huan. Ang revolving restaurant sa Dynasty Hotel ay tumatanggap lang ng members. Kung hindi ka pupunta, hindi tayo makakakain. Junwei, wala kang membership card, di ba? Okay lang.
Terrace sa ibang lugar tayo kakain. Young Master Dixon. Sa sandaling ito, talagang gustong sampilan ni Gao Junwei si Zhang Huan hanggang mamatay. Panay ang pagmumura niya sa kanyang puso. She was ab asterisk Turk who would fawn over anyone who have money. Siya ay tunay na walang hiya. Pupunta ka sa Dynasty Hotel, tama. Alex Dixon said, you don't need to bring your membership card with you. Tatawagan kita. Pagdating mo doon, pumunta ka na lang sa revolving restaurant. Sa anumang kaso, ang Dynasty Hotel ay pag-aari ng Wang family. Ito ay isang bagay na maaari niyang ayusin sa isang tawag sa telepono, kaya hindi nila kailangan ng membership card. Sa pagkakataong ito, walang pagdududa si Jane Lewes. Alam din niya na ito ay binuksan ni Wang Zhengang. Pagkatapos tawagan ni Alex Dixon, itinaas niya ang kanyang ulo at sinabing, I have ordered the best Jinyun Hall for you. Inayos na rin ang mga pagkain at inumin. May mga bagay pa akong dapat asikasuhin, kaya hindi ako sinasamahan kita. Hindi kailangan mong magbayad ng bill pagkatapos kumain. Sabihin mo lang sa waiter ang pangalan ko. Narinig ito ni Zhang Huan at nagliwanag sa tuwa. Nagsimula na naman siyang mambola. Young Master Dixon, hindi mo na kailangan ng membership card. You are too amazing. Jane, you really lucky to find Young Master Dixon. Ang kanyang mga salita ay nagbigay ng goosebumps kay Jane Lewes. Kaya mabilis siyang gumamit ng mga salita para baguhin ang paksa. Nang makitang hindi nakatunog si Jane Lewes, muling tumalon si Zhang Huan mula sa kotse at personal na pinagbuksan ng pinto si Alex Dixon. Ginamit niya ang kanyang manggas upang panasan ang upuan ng pasahero ng paulit-ulit at sinabing may kaakit-akit ng ngiti, Young Master Dixon, sana ay makakasabay ka naming kumain. Ngayon lang ako naging bulag. Sinasabi ng lahat na mas mayaman ang tao, mas mababa, sila. Paano may kukumpara sa iyo ang mga high profile na yan? Dahil sa kanilang sarkastikong pananalita, naging pangit ang mukha ni Gao Junwei. Mas lalo niyang kinaiinisan si Zhang Huan, itong as kisser. Ayaw niyang pakialaman ni Alex Dixon at sinabi kay Jane Lewes, kung ganoon ay aalis muna ako. Sumisigaw pa rin si Zhang Huan, Young Master Dixon, mag-ingat ka. Papakainin ko si Jane sa ibang araw. Dapat kang sumama. Malamig na putol ni Jane Lewes, drive. May bumulong, talaga bang hindi natin hinihiling kay Gao Junwei na sumama sa atin? Masungit na sinabi ni Zhang Huan, hindi natin kailangang hilingin sa kanya na sumama sa atin sa hapunan. Hindi lamang siya walang pera, kundi nagpapanggap din siyang mayaman. Nagsinungaling pa siya sa amin na nasa kanya ang sasakyan. Sa tingin ko tama si Young Master Dixon. Matagal nang nalugi ang Gao family. Pero nagpapakita pa rin siya sa harapan namin. I think nandito siya ngayon para mag-freeload. Hindi karapat-dapat si Gao Junwei na habulin si Jane. Jane, buti na lang at hindi mo siya ginasto noon. Paano siya may kukumpara sa asawa mo? Tinuya din ng ilang kaklase si Gao Junwei. Hindi lang mahirap si Junwei, kundi nagpapanggap din siyang mayaman. Wala rin siyang kahihiyan. Talagang mababa ang profile ni Alex Dixon. Sinabi ni Zhang Huan, nagsinungaling din si Gao Junwei sa amin na ito ang kotse ng kanyang ama. Nakakatuwa ito. Si Young Master Dixon kaya ang kanyang ama. Sa aking palagay, hindi man lang karapat-dapat si Gao Junwei na maging apo ni Young Master Dixon. Matalas ang boses niya. Hindi pa nakakalayo si Gao Junwei nang marinig niya ang mga masasakit na salita sa kanyang tenga. Sa sobrang galit niya halos samuka siya ng dugo. Mababa ang tingin ng babaeng ito kay Alex Dixon. Pakiramdam niya ay komportable siya nang buong lakas niyang i-flatter siya. Ngunit ngayon, siya ay dumating upang kutsain siya, at ang kanyang pagbulyaw ay mas malala pa. Galit na galit si Gao Junwei at pakiramdam niya ay sasabog na ang kanyang baga. Ang kalapiting mababa ang lipad ay isang aso. Susundan niya ang sinumang may pera. Kailangan niyang patayin siya. Namumula ang mukha ni Gao Junwei habang tinatawag ang kaibigan. Si Zhang Huan ay nasa iyong lugar bilang isang sekretarya, tama ba? Sibakin mo siya bukas at maghanap pa ng ilang taong sasample sa kanya. Nasa sasakyan pa rin si Zhang Huan at walang ginawang pagsisikap na purihin si Jane Lewes, ngunit hindi niya alam na napagdesisyonan na ang kanyang kapalaran. Pagkatapos ng gabing ito, hindi lang siya tatanggalin, mabubugbog pa.
Kabanata 143. Mula nang imbitahan ni Alex Dixon ang lahat ng big shot sa Jinling sa isang pagkain, nagsimula nang maging abala si Jane Lewes. Ang kanyang maliit na workshop ay aktwal na nakatanggap ng kanilang magkakasunod na pakikipagtulungan sa negosyo. Ang mga kasosyo ay ang lahat ng sikat na construction company ng Jinling City, at ang presyo na ibinigay nila ay talagang mataas sa presyo. Sa mas maraming negosyo, natural na gumanda ang mood ni Jane Lewes. Ngunit sa sandaling lumaki ang negosyo, hindi na siya maaaring maging abala ng mag-isa. Una, tinawag niya si Alex Dixon para tumulong. Pagkatapos, kumuha siya ng isang lalaki at isang babae, 2 empleyado. Pareho silang nag-aaral na nagtapos sa mga sikat na universidad. Sa tingin mo ba dapat akong kumuha ng ilang tao at magparehistro ng kumpanya? Tanong ni Jane Lewes kay Alex Dixon habang abala siya sa pagbabago ng disenyo. Tinutulungan ni Alex Dixon na kopyahin ang kontrata. Sabi niya habang kinokopya, oo naman. Saglit na nag-isip si Jane Lewes, saka umiling at mabilis na sinabing, hindi pa. Pumupunta ang nanay namin sa dating tirahan ng Lewes family tuwing 2 o 3 araw. May malapit siyang relasyon sa mga taga-Lewes family. Kung alam niya na may sarili akong workshop ngayon, tiyak na magdudulot na naman siya ng gulo. Hindi rin nakaimik si Alex Dixon sa kanyang biyenan. Binigyan siya ni Old Lady Lewes ng ilang piraso ng gintong alahas at nagsabi ng ilang magagandang salita. Si Helena ay parang na-brainwash at pinilit si Jane Lewes na magtrabaho sa kumpanya araw-araw, kaya ayaw ni Jane Lewes na manatili sa bahay. Upang maiwasan ang kanyang biyenan, hinanap ng biyenan si Bao Fugi para maglaro ng chess sa madaling araw at gabi na lamang nakabalik. Alex Dixon probed, kung gusto mong magsimula ng isang kumpanya, paano kung tulungan kitang mag-set up ng isa? Ang pagtatayo ng isang maliit na kumpanya ay hindi isang problema para sa kanya. Tumangala si Jane Lewes at sinabing, mabuti rin. Ikaw ang magiging presidente ng kumpanya. Ako. Natigilan si Alex Dixon. Sabi niya, ito ang kumpanya mo. Jane Lewes rolled her eyes at him and said, you are my husband. May pagkakaiba ba kayo o ako sa pagiging boss ng kumpanya? Nag-init ang puso ni Alex Dixon. Ito ang unang pagkakataon na gumawa ng inisyatibo ni Jane Lewes na aminin na niya sa kanyang asawa. Nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na pananabik sa kanyang puso. Hindi lang niya alam na bilang legal na asawa nito, kailan niya ito magagawang makipagtalik at maging tunay na asawa. Kinuha ni Alex Dixon ang mga naka-photocopy na dokumento at lumabas ng opisina. Nagkataon na dumating din yung interviewer. Si Jane Lewes ay abala sa pagguhit ng mga draft ng disenyo, kaya hiniling niya sa kanya na magtanong muna tungkol sa sitwasyon. Sa sandaling ito, isang babae ang nakatingin sa pinto ng opisina. Tumangala si Alex Dixon at natigilan sandali. Young Master Dixon. Nakasalubong pa lang siya ng babaeng nasa labas ng pinto at agad na tumakbo papasok habang umiiyak, na para bang natagpuan na niya ang kanyang tagapagligtas. Sa wakas nahanap ko na rin kayo. Narinig ni Jane Lewes ang mga pangyayari at lumabas din siya ng opisina. Nang makita niya ang babae ay agad itong napasigaw sa gulat. Zhang Juan, anong nangyari sa'yo? Halos hindi rin siya makilala ni Alex Dixon. Ang babaeng ito na may namamaga ang mukha at 2 sirang ngipin sa harapan ay talagang si Zhang Juan. Ang ulo ni Zhang Juan ay namamaga na parang ulo ng baboy. Ang kanyang mga mata ay itim na may dugo, ang kanyang pisngi ay namamaga, at ang bahagi ng kanyang buhok ay inahit. Siya ay nasa napakalungkot na kalagayan. Nakita ni Zhang Juan si Jane Lewes at agad na umiyak. Jane, kailangan mo akong tulungan. Mabilis na pinakuha ni Jane Lewes ang babaeng katulong at pinaupo si Zhang Juan. Sabi niya, ano ba talaga ang nangyayari? Kung may sasabihin ka, dahan-dahan lang. Lagi akong nagsusumikap, ngunit bigla akong tinanggal ng amo. Umuso si Zhang Juan habang umiiyak. Sinabi talaga ng boss na nilik ko ang mga sekreto ng kumpanya at pilit kong ibinawas ang aking sweldo sa loob ng 1 buwan. Paano naging ganito ang mukha mo? Noong araw na pinaalis ako, sinuntok at sinipa ako ng isang grupo ng mga hooligan. Mahigit 50 beses nila akong sinampal at sinabing gusto nilang sampilan ang bibig ko. Umiyak si Zhang Juan hanggang sa mapuno ng uhog at luha ang mukha.
Sino ang nasaktan ko? Bakit nila ako hinarap ng ganito? Mabilis na lumapit si Jane Lewis para hikayatin siya. Si Alex Dixon ay nakatayo sa gilid, walang pakialam. Kung masyadong nakakainis ang mga salita ng babae, maya-maya ay mapapalo na siya. Malamang na nasaktan niya si Gao Junwei. Bakit ako miserable? Saglit na umiyak si Zhang Huan at sinabing habang nasasakal, Jane, pwede mo bang hayaan si Young Master Dixon na maghanap sa akin ng trabaho? Nag-alinlangan si Jane Lewis. Alam niya ang kakayahan ni Zhang Huan. Maliban sa pagpapasaya sa kanyang superior at pagpapahiya sa iba, siya ay karaniwang walang silbi. Tumingin si Zhang Huan kay Alex Dixon at mabilis na pinunasan ang kanyang mukha. Puno ng pambobola ang mukha niya. Young Master Dixon, ikaw ay mayaman at makapangyarihan. Higit kang mas mahusay kaysa kay Gao Junwei. Dapat ay makapag-ayos ka ng trabaho para sa akin, tama ba? Napatingin din si Jane Lewis kay Alex Dixon. Bagamat hindi niya gusto si Zhang Huan, kaklase niya ito at nahihiya siyang tanggapin siya. Ang mahirap na bagay na ito ay hahawakan ni Alex Dixon. Kung talagang hindi ito gagana, mag-ayos siya ng idol position para kay Zhang Huan sa studio, na maaaring ituring na tumulong sa kanya. Walang problema, nakangiting sabi ni Alex Dixon. Sumimangot si Jane Lewis at hindi masaya sa kanyang puso. Hindi niya inaasahan na ganoon katanga si Alex Dixon. Kung alam niya na papayag siya sa pagpasok ni Zhang Huan, nakahanap sana siya ng dahilan para tanggapin si Zhang Huan. Agad namang natuwa si Zhang Huan at agad siyang nambobola. Alam kong maraming koneksyon si Young Master Dixon. Jane, nakita mo lang siya bilang asawa mo pagkatapos magsunog ng mataas na insenso sa iyong nakaraang buhay. Umiti si Alex Dixon at sinabing, nagkakamali ka. Maswerte ako sa asawa ko. Mabilis na binago ni Zhang Huan ang kanyang mga salita at sinabing pambobola, oo. Kayong dalawa ay tagmanggawa sa langit. Casual na kinuha ni Alex Dixon ang kanilang resume at ibinigay ang isa sa mga ito kay Zhang Huan. Ito ang resume ng taong may pinakamababang akademikong kwalifikasyon sa mga empleyadong dumating para sa interview. Tingnan kung matutugunan mo ang mga kinakailangan. No problem. Isa akong estudyante sa isang sikat na school. Dali-dali itong kinuha ni Zhang Huan, ngunit sa kanyang puso, siya ay nasusuklam. Bagamat nag-aral siya sa mababang antas ng universidad, gumastos siya ng malaking pera para makabili ng graduation certificate mula sa isang sikat na universidad nang siya ay makapagtapos. Kung hindi lang dahil wala na siyang ibang mapupuntahan, hindi niya talaga maatim si Jane Lewis, ang maliit na studio na ito. Casual na binaliktad ni Zhang Huan ang kanyang resume at agad na nagbago ang kanyang ekspresyon. Huai University. Paano ito posible? Iyon ang universidad sa bansa. Paano magiging katulong sa maliit na kumpanya ito ang isang nangungunang estudyante mula sa Huai University? Nagulat si Zhang Huan. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Ngunit ang resume ay malinaw. Ang taong iyon ay nagtapos sa Departamento ng Arkitektura ng Huai University. Hindi lang nagtapos ang taong iyon sa numero 1 universidad sa bansa, nag-aral din siya sa pinakasikat na departamento sa paaralan. Tignan mo ito. Umiti si Alex Dixon at nag-abot ng isa pang resume. Binuksan ni Zhang Huan ang isang pahina at halos lumuwa ang mga eyeballs niya. MIT. Ito ay peke, tama. Mayroon pa rin dito. Alex Dixon threw a few more resumes and said as if nothing happened, ito ang mga resume ng mga taong pumunta sa studio para sa mga interview. Gayunpaman, gusto lang namin mag-recruit ng ilang tao. Kasalukuyan kaming pumipili ng mga tao. East University, Swordbridge, Yale, Oxford. Si Zhang Huan ay patuloy na nagbabalik tanaw sa mga resume, at habang tumitingin siya, mas lalong namutla ang kanyang mukha, at ang pawis sa kanyang noo ay tumutulo sa kanyang pisngi. Tama siya. Ang mga taong ito ay lahat na nag-apply na mga mag-aaral mula sa mga sikat na paaralan. At sa kanila, mayroon pang FOD sa Architectural Department na nagpalit ng trabaho mula sa isang first-rate na construction company sa ibang bansa para dumating para sa isang panayam. 2 milyon ang taunang sweldo ng dating trabaho. Hindi man lang mahawakan ni Zhang Huan ang kanilang resume ng matatag. Nanginginig ang kanyang pulso.
Isa sa mga dumating para mag-apply para sa isang internship assistant position ay talagang isang graduate student mula sa East University. Sa harap ng grupong ito ng mga tao, ang kanyang elite na edukasyon sa paaralan ay hindi bababa sa pagbanggit. Kabanata 144. Baliw ba sila? Ang alinman sa mga resume na ito ay madaling makahanap ng trabaho na may taunang sweldo na 500,000 yuan. Talagang lahat sila ay nagtipon sa maliit na studio na ito, at ang sweldo ay 5,000 yuan lamang. Nakita ni Alex Dixon si Zhang Huan na pawis at nanunuya sa kanyang puso. Si Sung Yuluo pa rin ang pinaka-maaasahan. Hiniling niya sa kanya na maghanap ng ilang mga empleyadong maaaring pumunta sa pagawaan para tumulong, ngunit talagang maraming elite ang na-poach niya. Sa anumang kaso, maaaring random na magpili ang kanyang asawa sa mga taong ito, pipiliin niya ang sinumang gusto niya. Tungkol naman sa sweldong 5,000 yuan sa isang buwan, iyon ang pang-ibabaw na sweldo na binayaran ni Jane Lewes. Ang natitirang pera ay babayaran niya. Halimbawa, nakipagkasundo na si Alex Dixon sa 2 milyong yuan na taunang sweldo ng Doctor of the Architectural Department. Kung nagtagumpay siya sa pag-apply para sa posisyon, doble ang kanyang taunang sweldo. Ang sweldo ay babayaran ng Wanhao Company. Nang inag ang kamay ni Zhang Huan at nahulog sa lupa ang resume niya. Mabilis siyang pumunta para kunin ito. Sa harap ng mga malalaking shot na ito, siya ay wala. Sinadya ni Alex Dixon ang kanyang mga kamay at nagkunwaring walang magawa. Hindi naman sa ayaw kitang tulungan, pero wala na talaga akong choice. Pero, may kaibigan akong namamahala sa Entertainment City at parang kulang sa waiter. Tutulungan kitang malaman. Meron pa akong isang interview ngayon. Tatawagan kita mamaya. Tapos salamat. Tiningnan ni Zhang Huan ang iilang kapanayam sa tabi niya. Lahat sila ay mga elite. Hindi na siya naglakas loob na banggitin ang kanyang paaralan, kaya mabilis siyang umalis. Nang makitang pinaalis ni Alex Dixon si Zhang Huan, hindi sinasaktan ang kanyang mga kaklase, nakahinga ng maluwag si Jane Lewes at nagtanong, maaari mo ba talagang ayusin ang trabaho para sa kanya? More or less. Perfunctorily na sagot ni Alex Dixon. Gusto niyang ayusin ang trabaho para sa babaeng ito. Isang salita lang mula sa kanya. Gayunpaman, orihinal na ayaw ni Alex Dixon na tumulong sa isang babaeng tulad niya na gustong makakuha ng kapangyarihan. Kung hindi dahil mahirap na sitwasyon si Jane Lewes, walang pakialam si Alex Dixon sa kanyang buhay o kamatayan. Gayunpaman, upang maiwasan ang gulo, binalak pa rin ni Alex Dixon na ilayo siya. Si Wang Lizu ay may KTV Entertainment City sa kanluran ng lungsod. Ipinadala niya siya doon, at kinailangan niyang maglakbay ng 3 beses sa timog ng lungsod. Kung ganoon, hindi na niya guguluhin ang asawa. Gayunpaman, ang taong dumating para sa interview ay masyadong sanay, ngunit ang sweldo ay napakababa. Naramdaman ni Jane Lewes na may hindi tama. Dahil ang ganitong talento ay talagang nakatambak para sa panayam. Hindi kaya mahirap nang maghanap ng ganitong trabaho sa labas. Sa huli, dahil sa kanyang pagiging maingat, wala sa mga taong ito ang na-recruit sa studio. Hiniling din ni Alex Dixon kay Sung Yuluo na lumipat sa isang grupo ng mga ordinaryong may pinag-aralan ngunit may karanasang nakapanayam. Noon lamang pumili si Jane Lewes ng kanilang nasiyahan at nanatili. Pagkatapos niyang mag-recruit ng mga tao, unti-unting napunta sa tamang landas ang workshop at nagsimulang gumana. Dahil kailangan pang pumunta ni Jane Lewes sa kumpanya ni Lewes para maglaro ng baraha, bagaman hindi niya inilagay ang kanyang isip sa panig na iyon, kailangan pa rin niyang pumunta at tingnan. Kaya pansamantalang tumulong si Alex Dixon sa workshop. Bagamat sinabi niyang tumutulong siya, talagang hindi kailangang mag-alala tungkol dito si Alex Dixon. Araw-araw, kapag pumupunta siya sa opisina at nakaupo dito, nilalaro niya ang kanyang telepono upang magpalipas ng oras. Ang mga empleyadong na-recruit niya ay maaaring ayusin ang lahat sa studio. Tungkol naman sa negosyo, ang mga big shot sa Jinling City ay pumila at tatawag sa kanya. Master Dixon, pwede bang tanungin kung busy ang workshop ngayon? May kontrata akong gustong makipag-usap sa iyo. Boss Dixon, may kontrata ako sa Road and Bridge Construction Map. I wonder if you are interested.
Mr. Dixon, I will keep this contract for you. I will give you 80% of the profit, Mr. Dixon said. No, the profit belongs to your workshop. Just treat it as my meeting gift. Kung hindi dahil sa takot na nahihinalaan siya ni Jane Lewes, si Alex Dixon ay nag-recruit ng mga sundalo at kabayo at hahayaang may lista ang kumpanya sa anumang oras. Upang mailigtas si Jane Lewes, binigyan ng kumpanya ng Lewes si Jane Lewes nang hindi pa naganap ang pagtaas ng 500 earn. Gusto nilang magtrabaho sa kumpanya tulad ng dati. Ngunit ngayon, wala nang pakialam si Jane Lewes sa kanyang sweldo. Abala pa ang kanyang pagawaan, kaya paano siya mag-aalaga sa Lewes family? Sa araw na ito, ipinadala ni Alex Dixon si Jane Lewes sa Lewes Company at nagmaneho papunta sa workshop. Habang nasa daan, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang biyenan, na humihiling sa kanya na sunduin ang biyenan mula sa palengke ng gulay at umuwi. Pinaikot ni Alex Dixon ang sasakyan at magdadrive na sana papuntang supermarket nang biglang tumawag si Ming Nooran. Noong una ay ayaw niyang sumagot, ngunit patuloy na nagriring ang kanyang telepono, kaya pinindot na lamang niya ang answer button. Anong gusto mo? Don't tell me I'm fine, kaya hindi kita matawagan. Mahina ang boses ni Ming Nooran. Matiyagang sinabi ni Alex Dixon, nagmamaneho ako. Nandito lang ako sa likod ng kotse mo. Saglit na natigilan si Alex Dixon at walang malay na tumingin sa rearview mirror. Nakatayo nga si Ming Nooran sa tabi ng kalsada at nakatingin sa kanya. Kumunot ang noo ni Alex Dixon at kinailangan niyang ihinto ang sasakyan. Si Ming Nooran ay nakasuot ng mahabang damit at ang kanyang buhok ay nakatabing sa kanyang balikat. Bakas sa kanyang magandang mukha ang mahinang lungkot. Sa loob lamang ng ilang araw, pamayat na siya ng husto. May nangyari ba sa kanya? Ibinaba niya ang bintana at sinabing, may problema ba? Tumingin si Ming Nooran sa kanya at may gustong sabihin ngunit pinigilan niya ang sarili. Bulong niya, maaari mo ba akong isakay? Bababa ako sa Gold City Hotel sa harap. Hindi naman kalayuan ang Gold City Hotel at hindi makatanggi si Alex Dixon. Ang tanging nasabi niya ay, maaari kang sumakay sa kotse. Tumugon si Ming Nooran, binuksan ang pinto ng kotse at umupo. Tiningnan niya ito sa salamin ng kotse. Nabalitaan ko na nakipag-away kayo sa Lewes family. Oo, sabi ni Alex Dixon habang nagmamaneho. May iba ka pa bang plano? Sabi ni Ming Nooran na may taimtim na tingin sa kanyang mga mata. Kung pupunta ka sa kumpanya ni Meng, ipinapangako ko na mag-aayos ako ng mas magandang posisyon para sa iyo. Medyo nagulat si Alex Dixon at sinabing, kung gayon, kailangan nating pumunta sa Jing City. Nasa Jinling ang pamilya ko. Wala akong planong pumunta sa Jing City para umunlad pansamantala. Paano kung magbukas ng branch company ang Meng family sa Jinling? I can recommend you to be the general manager. Sandaling natigilan si Alex Dixon, at parang kakaiba ang kanyang mga mata. Si Ming Nooran ay masyadong masigasig, hindi ba? Kanina pa siya hindi niya gusto. Isang beses lang niya ito na iligtas at ang kanyang titahiin, ngunit ang ugali nito sa kanya ay nagbago ng husto. Napagtanto din ni Ming Nooran na nawalan siya ng katinoan at ibinaba ang kanyang ulo na may pulang mukha. Sa totoo lang, mahigit 2 oras siyang naghintay sa tabing kalsada bago niya hinintay na matapos ihatid ni Alex Dixon si Jane Lewes sa trabaho. Mula nang malaman niya ang tunay na pagkatao ni Alex Dixon, nananaginip na siya. Gusto lang niyang magsabi ng ilang salita sa kanya. Ngunit sa sandaling nagkita sila, hindi na alam ni Ming Nooran kung ano ang sasabihin. Parang walang laman ang puso niya. Siya ay may asawa na, at ang kanyang asawa ay nakakagawa pa rin ng magandang trabaho. Kung makikialam siya, ano ang ibibilang niya? Si Ming Nooran ay palaging nagsisisi at naiinggit kay Jane Lewes. Kung kanina pa niya nakilala si Alex Dixon at hindi siya minamaliit, baka iba na ang ending ngayon. Naramdaman lang ni Alex Dixon na medyo kakaiba si Ming Nooran at hindi niya alam kung ano ang iniisip niya. Anyway, wala siyang masabi kay Ming Nooran. Pagkatapos niyang ihatid siya sa destinasyon, nagmamaneho siya sa palengke ng gulay. Saktong pag-ikot ni Alex Dixon ng sasakyan, tumunog ang kanyang telepono. Nang makita niyang si Jane Lewes ang tumatawag, agad na sinagot ni Alex Dixon. Nang maikonekta na ang tawag,
Maririnig ang nag-aalalang boses ni Jane Lewes. Nasaan ka? Kagagaling ko lang sa Gold City Hotel. What's wrong? Nabangga si Dad ng kotse. Nasa ospital siya ngayon. Halika dito dali. Abangan ang susunod na kabanata.